kabit, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang pagparang gabi po sa inyong lahat at kakalabas lang natin. Kakauwi lang natin galing sa trabaho. Ayan, at since mayroon na naman tayong mga bagong unit at mayroon akong target na hinahabol, kailangan ko makaproduce ng 3 unit hanggang Friday dahil ito ay dadalhin ko sa Mulanay, sa amin sa Quezon. 3 unit yung order natin doon. Uwi po tayo sa Saturday, kaya kailangan ko matapos to. So uutihin natin yan. Ang kailangan na lang naman natin gawin dyan ay magbutas tayo ng nozzle burner, and then yung isa ay bubutasan din natin para sa screw ng tangke. Ayan, naka ano na yan, force coating ng pintura. So i-retouch na lang natin yan pagdating sa Quezon. Hindi ko na siya pipinturahan ng maganda muna dahil tatravel ko yan, i-compress ko yung packaging yan, 3 unit sa isang box. Kaya hindi muna natin siya i-paint ng maganda. So okay na muna yung ganyang pintura, tapos doon na lang natin siya i-retouch. At ngayon ay magsusukat tayo ng nozzle burner para sa pagbubutas natin. Ayan. So unahin muna natin tong isa. Kailangan higpitan muna natin. Okay. Tapos sukatin natin. So ang sukat, kailangan makuha natin yung height mismo ng burner simula sa flooring. 7.7. Ayan, 7.7 mga kaduyit ang height nya. Tapos baklasin natin para base tayo ng 2.5 cm sa ilalim. Doon tayo mag-uumpisa ng ating sukat. So sukat tayo dito ng 7.7. Okay, 7.7. Ayan, tapos tuldukan natin yung 2.5 para sa ating base. Ayan. So yan yung pinakaunang layer ng butas natin. So tandaan lang muna natin, tapos mamaya na natin susundan. Next natin, doon naman sa isa. Ito, sukatin din natin. So yan, sukat tayo kung ilan to. .8 tong isa. .8. 1 mm ang diferensya niya. 7.8. So yan. Tapos tuldok tayo sa 2.5 dito. Okay, 2.5 na yun. So ito na mga kadit, meron akong jig o pattern. Ayan, para sa ating pagbubutas, para hindi na tayo mahirapan. Yan, tapat lang natin yung unang butas dun sa slot, tapos tutuldukan na lang natin yan.
Okay, yan na yung magiging base natin. So, tatansyahin na lang natin yan. Angat lang tayo ng mga 7 mm o 0.7 cm para sa second layer. Yan. Tapos third layer natin. Kahit hindi naman yun perfect na pantay mga kaduit, basta tansyahin nyo lang yung mga distance. Ayan. Kasi mahirap naman perfectin yan. Mahirap ang accurate, sobrang accurate na sukat. Magsusukat kayo, matatagalan pa ng todo. So tansyahan na lang yan. Tapos ito yung oil screener natin. Oil screener, flame screener. Okay, tapos dito ayan, papantsira na lang natin yan para pag nagbutas tayo hindi siya i-slide. Okay, next tayo. Ito naman tayo sa isa. Ganito lang ang buhay natin dito eh. So kahit galing tayo sa trabaho, pagod tayo sa trabaho, ay kailangan nating sumideline pa rin para meron tayong additional income, di ba? Ayan. So gawa lang kayo nitong pattern mga kaduit para mas mabilis. Kasi pag wala kayong pattern, magsusukat-sukat kayo, mas mahirap pa eh. So ito yung ginagawa ko, meron na akong ginawang ganito. Slot, may slot. Ayan. Ayan, dito tayo, second layer. Angat lang tayo ng mga 0.7 o 7 mm, 0.7 cm. Ayan. Ito yung second layer natin. Tapos third layer, medyo igitna nyo lang, third layer, gitna. Katapat nung first layer. Tapos third layer, katapat naman nung second layer. Tapat nyo lang, pattern naman yan. Ayan. Ayan. Tapos ang last natin yung screener natin. Ito. Tapat naman ng first layer at third layer. Ayan. Ayan lang. Ayan lang yung ginagawa natin. Okay? Tapos ito, tandaan nyo rin para hindi bagay, may tanda naman yan yung mga kanto. So ginagawa ko, ginuguhitan ko rin para mas accurate yung pagpapunch natin. Pinapantsiran ko yan para hindi umislide yung ating drill. Okay, yan na. Papantsiran na lang natin. Ayan, magpantsir muna tayo mga. Pantsiran muna natin tong ibabaw para diretso na.
Okay, butas naman tayo. Yan, dala-dala mo lighter. Balik mo nga yan. Bawal sa lighter. Okay mga kapatid, tapos na tayo sa mga 1.5. So ang ginagawa natin dito, lahat ng butas muna, initial hole natin 1.5. Ayan, tapos ang gagawin naman natin ngayon, gagawin natin 2mm to, itong second layer. Tapos susundahin na rin natin to ng 2mm para pag sundan natin ng 2.5 ay konti na lang ang kakainin niya. So dito naman tayo 2mm sa pangalawang layer.
So ito na mga katid, nakatapos na tayo. Medyo marumi pa. Gabing-gabi na kasi hindi na tayo makakapag-grind. At least tapos na tayo sa pagbubutas, lilinisan na lang natin yan. Ayan. So ulit ang butas natin, 2.5 dito pababa, oil distractor, 2 mm dito second layer, at the rest ay 1.5 hanggang ibabaw. Ito pabanda lang mga 135 degree, 130 degree yan para banda sa wall ng ating chamber. Yan. Tapos ito tuwid, and then ito mga 120 to 130 degree. Basta wag lang sasabit dito sa ibabaw, wag lang sasabit dito. Kailangan medyo naka-slant siya dito. Wag lang sasabit kasi pag sumabit dito, didilaw yan. Ayan. So, yan na yung ating mga burner ngayon. So, may isa pa tayong gagawin. Hinihintay lang natin matapos. So, kailangan nating matapos to para ang ipiprepare na lang natin sa mga susunod na araw ay yung panel box nito. So 3 unit yung ating tinatarget na matapos hanggang Friday kasi Saturday ay babiyahe tayo. Okay, hanggang dito na lang po muna ang vlog natin for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you very much.